Welcome back to our channel. And for today's video ay magluluto tayo ng gulay na langka. Yes, mga lalabs, utan nga langka ang amo lutoon ron. Kaya wala man may sudan, so mao ni amo na isipan nga amo lutoon for today's video. So naa si Dada, nag-prepare siya sa nangka. So mao ni ang iya technique sa pagpanit sa nangka. So kailangan lalagyan niya ng kahoy para mahawakan niya mamaya sa pagbabalat, kasi pahirapan yung pagbabalat nito, lalo na kasi nga may dagta. So bago niya balatan yung nangka ay kailangan niyang magpahid ng mantika sa ating sundang, sa ating itak. So hindi na kaya ng kutsilyo mga lalabs kasi nga malaki yung langka. So kailangan itak na talaga. Iwan ko kung sakto ba yung pagka ko, basta dito sa amin sundang. So sundang ang iya gamiton sa pagbabalat, sa pagpanit sa nangka. So mauna ni siya, sugdan na niya ang pagpanit. So kani nga pagluto sa sudan mga lalab, so kinahanglan jud nimo take og time, so pang matagalan talaga. So kailangan mong mag-effort. So mahabang pasensya talaga ang gugugulin mo dito, kasi hindi to siya madali ang gulay na langka. Ang utan niya ng kalami siya pero matrabaho siya na sudan. So ayan, nagbabalat na si Dada ng langka mga lalab. So hinihintay namin yung pinsan ko, kasi nga kami yung nagsabot ba, kami yung nagsabot nga mag-utan og nangka. So hindi pa siya dumating, siguro nakatulog pa yon, kasi pag ganitong oras talaga after lunch, yung mga alaon, alas 2 ay ito yung tinatawag na oras de peligro. Oras de peligro, naalala ko yung misyonaryo na dito na assign sa amin dati. Ito yung tawag niya pag ganitong oras, kasi nga nandyan daw yung antok. Pag ganitong oras talaga ang sarap matulog, lalo na pag sa labas tapos mahangin ako, makakatulog ka talaga, tapos tululaway pa. So ayun na nga, dumating na yung pinsan ko, tapos inano na namin yung nangka. So pininay namin ng maliliit, kasi hindi pwedeng buo yung ilagay mo naman sa kaldero para mas madaling maluto. Tapos naliitan kami sa langka na gugulayin namin. So naghanap pa kami ng additional na langka. So ayan, nakahanap kami. So dumami na siya mga lalabs. Kasi dito sa probinsya namin, pag nagugulay ng langka, kanang mag-utan og nangka, so nahimo na siyang tradition nga kinahanglan manghatag jud ka sa imo silingan. Kailangan mamimigay ka sa mga kapitbahay mo. Iwan ko sa ibang lugar, basta dito sa amin pag may nagugulay talaga ng langka or may nag-utan og nangka, so kinahanglan jud or dili jud kinahanglan murag imo kusang looban na magbigay ka sa iyong mga kapitbahay, maghatag ka sa imong mga silingan. Kay ngano dili man ni permanente, hindi kami lagi dito nagugulay ng langka, kasi nga matrabaho, di ba? So minsan lang kami nagugulay ng langka. So kailangan mo din bigyan yung mga kapitbahay mo para makatikim ng gulay, o di ba? Ganon, sharing. At ito na nga, matapos hugasan yung langka, matapos minayin, matapos ni Dada maghanda ng niyog, magkudkud ng niyog, ayan, nag-andam na siya og kayo. Naghanda na siya ng apoy para mailagay na natin ang ating gulay. So medyo natagalan kami, mag-aalas 4 na, hindi pa namin naisalang. So ito na lahat yung langka. Bali, 2 langka to. Kasi nga yung isa ay medyo may mga dunot-dunot. Dunot-dunot. Oh, may dunot. So 2 langka yung ginamit namin sa gulay. At ang laki ng kaldero, pero tingnan nyo mamamaya, liliit to. Tapos ayan na nga, inano ko na yung gata. So nag-ano na ako ng gata para sa ating gulay. So yung gagawin natin, yung unang gata ay itatabi natin. Gagawa tayo ng unang gata, itatabi natin. Tapos gagawa naman tayo ng pangalawang gata. Yung pangalawang gata, yun yung una nating isasabaw dun sa langka. Bali siya yung magpapalambot. Siya magpahumok sa atong utan niya ng bali yung pangalawang gata. Tapos yung unang gata, ilalagay natin mamaya pag malambot na yung gulay natin para mas masarap, diba? So sayan na siya. Inilagay na namin kanina sa kayo. Nilagay na namin sa kayo. Amo nagisunad sa kayo, bisag wala pa siya ituno. Kaya na pamanto siya sabaw, agi sa iya hinugasan sa tubig. So diba? So sakto sod nga, maugat to ang iya tubig nga sabaw. So, butang masad na mo ang amo pangalawang gata. So, ganyan ang
Technique namin sa pagluluto ng langka. Siguro sa iba-iba tayo ng pamamaraan sa paggulay ng langka. Ito rin yung paraan na alam namin. So ayan na nga, baka masunog na yung gulay namin ay kailangan na namin lagyan ng pangalawang gata. Ayan. Kasi hindi natin alam, baka masunog na kasi hindi naman namin to sinabawan. Bali yung tubig lang yung tubig na sa paghugas kanina, di ba? Ayan. Dinamihan na namin ng sabaw talaga kasi mas masarap kasi yung medyo masabaw kaysa parang walang sabaw, di ba? So ayan, yan yung magpapalambot ng ating utan. Ng ating utan nga langka, ng ating gulay na langka. Mekas mo, Ensan. Oh, saan yung makalos ito? Oh, bagrang ari. Na. Kana dyan. So, ayun na nga yung pinsan ko. Nag-ready na siya ng aming mga lamas. Aming mga panakot, luya, meron kaming sibuyas, bawang, at syempre yung tanglad, at meron kaming sibuyas dahon, at saka yung pampabango talaga. Ito yung duwaw ang tawag dito sa amin. Bali dahon to ng ng turmeric, dahon ng turmeric, o di ba? So ayan na nga, dumating na yung pinsan ko galing sa biyahe. Sabi niya matumal daw. Matubal yung kita. So, ayan. Medyo napagod talaga kami sa ginagawa namin yan. Pero excited kami kasi magkakaulam kami mamaya. Wala talaga kaming ulam. So, ayan. Pangit naman pag tuyo lang yung ulam mo, diba? Mamimili yung dila natin. At nag-snack pala kami dito kasi nga parang napagod kami. Deserve namin yan. May ganun, deserve mag-snack. So, ayan na nga yung ating nilotong langka. Ang sarap nito. Minsan lang kami nakakaluto ng ganito kasi nga matrabaho, 'di ba? Minsan pag gustong kumain, bumibili na lang. Pero mas maganda talaga yung ikaw mismo yung nagluluto. Tapos makaka-share ka pa sa mga kapitbahay. May ganon. So ayan, hinalo-halo lang namin. So kailangan mo to siyang tingnan. Pag lumiit na yung sabaw, halos wala ng sabaw, dun mo pa pwedeng ilagay yung unang gata, mga lalabs. So ayan, hinalo-halo na namin. Mikos-mekos ni Ensan, ganun lang. Para ma-check din natin kung malambot na kasi aabutin tayo ng gabi pag kailangan natin magmadali kasi yung mga ano namin dito, baka pagbigay namin tapos na silang kumain ng hapunan. So ayan, ito yung paggugulay namin ng langka dito sa probinsya. Masarap din yung kamansi. Kinsay familiar sa kamansi. Yung mga Bisaya din ha, no? Kahibaw mo kung unsa ng kamansi nga ako giingon. Lami isad kaayo na one of my favorite na siya. Ginataang kamansi. So kani ginataang langka. O diba? At dahil nga pampalakas ang gulay ang ating niluluto ngayon, ay pinili naming magluto dito sa labas ng bahay. Sa labas ng bahay para mas maliwanag. Tapos nandito na yung mga kahoy-kahoy sa tabi-tabi. Ato ipanggatong na kahoy, madali lang kunin kasi mamumulot. Mamunit lang sa daplin-daplin, no, diba? Nanatay gatong. So mauna siya. Nindot sa niing arang style mga lalabs, baka na magkasabot mo yung mga friend, nga maggulay mo, tapos magtabangay mo, magtulungan kayong magluto, tapos pagluto na, edi kakain kayo lahat, o di ba? Masaya. Kahit ganito lang yung ulam. So ayan si Dada, nangunguha siya ng panggatong. So nakaingon ko taw-taw jud di maluto ang utan nga nang kaano murag usa ka oras na ni amo nakatak-ang ba pero medyo gahi-gahi pa jud siya. Tumaw na siya amo gibinantayan. O di ba hapon na siya. Itunod na ang adlaw, hapon na talaga siya, papuntang gabi na. Papuntang gabi. Naglakad pala, papuntang gabi. Tapos nagluto na din pala ako dito ng ating puyo. Ating buwad. Buwad ang ato isagol sa ato utan nga nangka para mas lami. So maon ni siya. Ako na lang siya giluto. Ug syempre dili sad ko magpalupig no, nasad ko kiampi kung natay gisubak nga buwad. So nasad ta ipares nga buwad gihapon. Puro buwad kiampi at naglasaing na din pala ako mga lalabs.
naglungag na lang jud ko daan kay para pag luto na ang ating gulay ay pwede na tayong kumain, no, 'di ba? Ganon mindset ba. So ayan, ito na yung ating tuyo na ilalagay natin at ang ating mga panakot. Ayan, masarap talaga to, tiyak, kasi nga pinagpagura natin to mga lalabs. Okay. So ito na siya, medyo lumiit na yung sabaw, pwede na daw ilagay yung iba pang mga panakot, yung luya, sibuyas, yung bawang, di ba, nilagay na namin. Tapos kung dito kayo mga lalabs, nako, maaamoy nyo talaga ang bango-bango kahit hindi pa namin nailagay yung kumpletong ricado talaga, yung tanglad. Tapos yung isa talaga sa magpapabango nito ay yung dahon ng turmeric. Tawag dito sa amin ay duwaw. Nako, ang sarap talaga ilagay niyan sa mga ginataan. Yan yung isa sa mga nagpapabango. So tingnan nyo, 'di ba, kung napapansin nyo, padilim ng padilim kasi nga mag-aalas 5:30 na ng hapon. Hindi pa kami nakaluto talaga. So hindi pa kasi siya malambot. Tapos di katagalan ay ano na siya, parang naubos na yung sabaw, naubos na yung tubig. Yung pangalawang gata. So inilagay na namin yung unang gata talaga mga lalab. So ito na siya. Ibig sabihin nito, kasi nailagay na namin yung unang gata, ibig sabihin nito ay malapit na talaga tong maluto mga lalab. So ilang minuto na lang, luto na to ang ating gulay. At inilagay na namin ang aming buwad. Nga mao ni magda sa lami. So lami kaayo ang buwad, amo nang gibutang. So bot pasabot ani, maluto na ni siya. Ato na lang ni siya paabuton og mga 5 minutes na lang siguro niya. Syempre ato na timplahan asin. At syempre, kunting seasoning, yung ating magic, o lagyan din natin para sulit yung sarap, diba? Ayan, umuusok talaga siya. Tapos ang bango-bango niya mga lalabs, promise. Kung nandito lang talaga kayo, makakatikim kayo nito, diba? May ganon. So, aantayin lang natin to na kumulo ulit. Pagkatapos ay hahanguin na natin. So, ayan, ang bilis ng rendition. Ito na siya, luto na ang ating gulay na nangka, luto na ang atuutan nga nangka, lami kaayo. So mao ni siya, giparisan nako og sausawan niya, perting hala nga kaayo, daghan kay sili kay mao man ato hilig no kanang hang sausawan syempre. Og mao ni siya, nangaon na mig panihapon mga lalabs, lamig kay amo kaonoy. Mura jud dili gabi iba, dapat unta kong gabi gamay ray kaunon, pero kani di jud nimo mapugnan, lamig jud kaayo. Sige lang, di man sad permanente. So, dinhin na lang tawan mga lalabs. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood sa aming mga video at palaging pagsuporta sa aming channel. This is the Floran saying goodbye and God bless everyone. See you in our next vlog.